hunahuna, kay kung wala magbag-o hunahuna, mapuno ang imong hunahuna. Pero gabag-o everyday. It's a miracle everyday. So mo ka na mga kaigsunan nga Abraham believed God that God is willing and able to perform all His promises. And thank God that we have a father like him, a loving father, faithful, nga matulad-anon sa siyang mga anak. Sunod mga kaigsunan, fully persuaded because he to be strong in faith. Now in verse 20, ngayon rin sa verse 20, he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. So Abraham was strong in faith. Si Abraham, lig-on yun ang iyang pagtuo. Nga naman nga lig-on man ang iyang pagtuo, kang iyang pagtuo gibase sa pulong sa Diyos. Ang iyang pagtuo gibase sa saad sa Diyos. So, ang si Abraham, mga kaigsuunan, ang iyang faith is very strong. Praise God. So, what you will do is take the word and get into the word. Take the word of God out of the scriptures or a rhema word, usa ka buhing pulong nga gihatag sa Dios kanimo. Then from that revelation of the word of God, diha mag-start ang imuhang faith. Faith to believe God nga it is His will to prosper you. Praise God. Diha sa Abraham, his faith is so strong, strong enough. Iyang yung gitindugan ang saad, iyang yung gitindugan ang pulong, nga ang Diyos dili gyud mamakak, ang Diyos tinuod gyud. Praise God, nga mo prosper kaniya. Dili lalim mga kaigsuonan ang pagsulay sa pagtuo ni Abraham. Nga miingon ang Diyos, bumiya ka diri sa Haran. Unya, tagaan ko ikaw sa yuta nga saad. Si Abraham, insigida, nibiya siya sa iyang gipuy-an nga dapit. Nga naman, kay nituo siya sa Diyos, ug ang iyang pagtuo strong faith. Nga that the Lord will guide him into the promised land. Now, specifically, Abraham did not know where is the promised land. Asa man ang saad sa Diyos. Kini mo'y wala masayri ni Abraham, my brothers and sisters. But Abraham is still following God. Si Abraham nagasunod kanunay sa saad sa Diyos. Tungod kay ang Diyos nag-ingon nga maghatag sa yuta sa saad, girilis niya ang faith nga tinuod na ang Diyos mohatag yung yuta sa saad. Sunibiya siya. Now, nasayod man kita nga kung kita mo transfer og lahi nga puloy-anan dili sayon, dili malalim, magadala kita mga butang, magunahuna kita nga bag-o na po nga tong silingan, magunahuna kita nga doon na po'y adjustment sa climate, doon na po'y adjustment sa atoang panginabuhi sa mga tao nga atong ikahibalag. So many things to consider before you go and transfer to another places. So mo ka naman kaigsunan nga dili lalim ang decision making, but the faith of Abraham is so strong enough to follow the word of God. So Abraham stand firm on the promises of God. Muna nga ang iyang faith gitawag og strong faith, mga igsoon. So therefore he glorified God. Naghimaya siya sa Diyos. Tiyaw mo na ang promise sa Ginoo. Sa 75 ang iyang edad, makabaton kag anak. Ang anak ni abot na. After 25 years, ni abot ang iyang edad og 100. Usa pa nitunga si Isaac. But his faith, ingon sa Bible, wala gayod mo waver. Itong basahon og usab. He did not waver at the promise of God through unbelief. Wa gyud kini mo kibra. Wa gyud kini mo gintan. Apan very strong to stand on the word of God. Sumuka na mga kaigsunan nga si Abraham was fully persuaded in God's word, so he began to call those things that be not as they were,
refusing to consider anything which seems to contradict. Nakita na ito makaigsunan nga si Abraham nisugod siya sa pagtawag sa mga butang nga wala pa nga murag na ana. Praise the Lord. Mo kini karon ang pag-change sa ato ang hunahuna, changing our thoughts, changing our mind, because as you think so you are. Kung unsay imong ginahuna, mauusab ikaw. Kung naghunahuna kang wa na kay opportunity nga muuswag sa imong kinabuhi, mausab ka na ang imong action. Kung naghunahuna ka nga purdoy ka, naghunahuna ka nga pobre ka, naghunahuna ka makaluoy ka, mausab ka na ang imong action. So dili ka inspired nga mo attend og higher and excellence or greater things for God because of your thinking, the level of your thinking. Your mind is not yet renewed. Unsa may gingon sa Bible, renew your mind. Bag-uha ang imong una-una. Unsa gingon sa Bible, have the mind of Christ. Batuni ang una-una ni Kristo, and this is the mind of Christ. It is God's will for you to prosper. Kabubuton sa Dios nga pauswagon ka igsoon. Praise God. So si Abraham nakapasar siya sa ang testing. He calls those things which be not as though they were. Murag na ana. Yang gitawag ang mga butang, murag na ana. Sa pa kung siya naga-ampo og sakyanan, ay para nang nagsakay sa sakyanan sa iyang unahuna. Kung siya nangayo sa Dios og balay, ay para nang naghigda siya sa sarili niyang bahay. Mo ka na mga kaigsunan nga ang iyang unahuna, iyang gibutang sa mga butang, wala pa makita, murag na ana. So mo kini makaigsunan ang mga steps sa tao nga gusto siyang mo prosper, gusto siyang mauswag, na sa insaktong pananahon, na sa insaktong mga damgo sa iyang kinabuhi, nga kining mga butanga dili kini ihikaw sa Dios, kining mga butanga kabubuton sa Dios nga moabot sa iyang kinabuhi. Dili man siguro diha, dili man siguro pagkaugma, or after 1 week, after 1 month, after 1 year. Maybe you will experience many things, hard times of your life. But I tell you, my brothers and sisters, as you continue to step forward based on the Word, stand firm on God's promises, you will never fail. You will prosper. Praise the Lord. And you can hear many testimonies from our brothers and sisters. Daghan kag madunggan nga mga testimonyo gikan sa tong mga kaigsuunan nga sa sinugdanan walang-wala sila. Pero karon may blessing na sila. Nga naman, kay sila mituo nga ang Diyos magpanalangin kanila. Kabubuton sa Diyos. Arita sa 3 John. Gingon rin sa ikatulong Juan, na may 3 John rin sa Bible. Now, sa 3 John to, gisgutan diya mga kaigsunan, ang kabubuton sa Diyos. Mingon rin, Beloved, I pray that you will prosper in all things and be in health as your soul prospers. Hinigugma, nag-ampo ako nga muuswag ka sa tanang butang. How many things? In some other things? No. In all things. So this is the word of God, that you may prosper in all. All things. What do you mean by all? All means all. All things. Nothing left. But everything you do will prosper. Now look at this. And be in health. Do na kay maayong panglawas, just as your soul prospers. So the true prosperity atong makita based on this verse is a prosperity that comes from the inside. Ang kauswagan nga gikan sa kinasuluran, mga kaigsunan. Unsa may but ipasabot, ang Diyos mas concern sa kausaban sa atong kinaiya, kay kung dato ta nga atong kinaiya bati kaayo, dili kana blessings. Igsoon gala, remember, the greatest miracle that you can receive from the Lord is when God will come into your life and you will allow Him to change your life. And that is the greatest miracles. Your salvation of your soul, ang kaluwasan sa imong kalag, mao kana ang kinadak-an nga milagro. Ngabot man ang takna sa mga pagampo. Galag igsoon,
Kung ikaw dunay problema, suliran sa kinabuhi, sa imong panglawas sa negosyo, duyog ka nako sa pagtuo nga ang Dios mao sa gihapon, kagahapon, karon ug sa walay katapusan, makahimo siya sa pagpanalangin kanimo. Ang imo lamang buhaton, imong tuong kamot itapion sa imong dughan, o duyog ka nako sa pagtuo. Magampo kita. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw nakaroon nagapanalangin sa among mga kaigsuunan nga naay mga panginhanglan. Pauswaga Ginoo ang buhaton sa ilang mga kamot, ang mga negosyante gagmay og mga dagko establish og mopay pag-start ng mga negosyo. Salamat ng panalangin og guidance from God mag-aabot sa ilang kinabuhi sa pangalan ni Jesus. Panalangini ang mga mananagat nga makabaton silang sarili nilang mga panagat og kadtong tanan nga mga farmers. Salamat nimong panalanginan ang mga tanom nila Ginoo, tagay silang dubli-dubli nga mga harvest. Lord, nag-ampo ako na itong tanan nga dunay gibati silang panglawas. Panalangini nga ang milagro kaayuhan mag-aabot kanila karon pinagi sa pangalan ni Kristo Jesus. Daghang salamat Ginoong Dios. Kining tanan mo among giampo o gipasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Higalag igsoon ako nagatuo nga wala ka pakyasa sa Dios. Gigunitan sa Dios, gihikap sa Dios ang imong panginhanglan. Tindog sa imong namutangan ug ingna. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin dinhi kanako. Sulti ako nining si Manahuna giunsa ka pagpanalangin sa Dios. Isulat lamang kining akong cellphone number 0919-819-7708. Isulat lamang ang detalye kung taga-iligan ka, kay mo bisita minimo uban ang Biblia nga libre among ihatag nga na kanimo. Kay ang family altar mo'y among gidagan, mo kini mo'y among misyon sa pagdala og family altar. Wala kini magpihig ug unsay imong reliyon, basta nga moa ma-establish ang altar of the Lord in our family. So thank you kaayo sa imong pagpaminaw. Kini si Pastor Rode, magaingon nga ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob mao'y Dios nga magpanalangin kanatong tanan ning adlaw. Sa pangalan, samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. God bless you all.